Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kanal. Bagaman ang bagay na iyon ay hindi isang bagay na nagdulot sa kanila ng isang partikular na mabigat na pagkawala, ito ay tiyak na isang bagay na lubos na humahanga sa kanila. Lalo na ang paglunok ng bibig sa gitna ng kanal, ang bibig ng matako ng kasamaan, ang bagay na iyon ay simpleng makinang pangtunaw na kumakain ng mga tao nang hindi dumura ng mga buto, pagkatapos ng maraming tao na mahulog sa bibig nito, walang posibilidad na mabuhay. Pwede kaya, itong kakaibang malaking bibig sa harap niya ay ang bibig ng masamang matako. Sa pag-iisip nito, halos magkasabay ang paghiling nilang dalawa, kung ito ay ang bibig ng masamang matako, kung gayon sila ay umaasa. Nang bukas ang pintuan ng lungsod, hindi mabilang na mga kawal ang sumugod, at silang lahat ay nahulog sa bibig ng masamang matako, ang pagkawala ay sadyang mapangahas. Ano yung tupa na pumapasok sa bibig ng tigre, yun. Hindi pwede. I hope not, but the more you look closely, the more likely it should be. Sa paghusga mula sa hugis ng arko at ang tanging linya ng paningin, ang bagay na nasa harap niya ay dapat ngang maging bibig ng masamang matako. Buti na lang medyo ayaw nilang dalawa na aminin ang mga katotohanan sa harap nila, kung tutusin, ito ay katumbas ng pag-amin na sila ay nakagawa ng isang hanggal na pagkakamali ngayon lamang, ang ilan sa kanila ay nahulog sa bitag na itinakda ng kabilang partido. Alam mo, itong 100,000 katao ay elite sa mga elite, kaya kahit hilahin sila palabas para lumaban, siguradong bangungot ito para sa maraming tao. Ngunit ngayon, ito ay nawala na lamang ng mga alon para sa wala, at walang sino man ang handang tumanggap ng ganoong resulta. Nakakalungkot na the more na ayaw mong tanggapin ang ilang bagay, lalo ka pa niyang sinasampal sa harap mo para sabihin sa'yo na totoo ito at dapat mong tanggapin. Buzz, may bahagyang tunog ng lalamunan, na parang may nag-aayos ng kanyang lalamunan, o biglang umuubo ng plema, ngunit ang mga ito ay hindi mahalaga, ito ay talagang malaking bibig ng matako ng kasamaan. Nahulog kami dito. Nagkatinginan ang dalawa, at sa wakas ay nagmuni-muni. Bawiin. Halos magkasabay na umungol ang dalawa, at agad na pinaalis ang kanilang mga kawal sa labas ng lungsod. Sa pader ng lungsod, tiningnan ni Huya ang sitwasyon sa ibaba, at subconsciously gustong habulin siya. Ngumiti si Hyjin at umiling, "Kuya Huya, huwag mong habulin ang mahihirap." Kumunot ang noo ni Huya, "Kung hahayaan mo silang bumalik, malalaman ng kabilang panig ang nangyari sa Yetian City, nag-aalala ako." "Nag-aalala ka na baka mas marahas pa ang paghihiganti, di ba?" Tanong ni Hyjin. Tumanggaw si Huya, "Ang lungsod ng Yetian ay tiyak na sakupin ng kalaban, kaya kung ito ay para sa pagtatanggol sa lungsod o paghihiganti, sila ay magiging baliw hanggang sa punto ng pagkabaliw." Umiling si Hyjin, "Alam ko, pero ang pangunahing bagay sa alyansa ay galit na galit sila." "Bakit? Ang mga tao will burst out with fearless power kapag sila ay galit, ngunit sila ay mawawala rin ang kanilang isip kapag sila ay galit. Ang mga tao sa kabila ay talagang masyadong matatag, kaya ang aking pinuno ay nais na sila ay medyo madamdamin," natatawang sabi ni Hyjin. Gulat na napatingin si Huya kay Hyjin, bagamat marami na siyang narinig na kwento tungkol sa matapang na estilo ng paglalaro ng kalaban simula noong labanan, hindi niya akalain na magiging ganoon kabold ang kalaban. Nilinaw nila na may 2 pinggan sa ilalim mismo ng kanilang mga paa, ngunit wala silang pakialam kung hindi nila ito kainin, at talagang handa silang ilabas ito upang aliwin ang kaaway. Hindi naririnig ang ganitong estilo ng paglalaro. Gayunpaman, sa anumang kaso, hindi bababa sa nabuksan niya ang kanyang mga mata sa labanan ngayong gabi.
Nang hindi gumagalaw ni isang sundalo, ilang mapanlikhang pakulo, bumagsak sa isang iglap ang torrent ng 100,000 tropa ng kalaban. Anong prestihiyo at kayabangan ito? May kwenta pa ba ang pangako natin? Tanong ni Huya. Ano? Interesado ka bang sumama sa amin? Ngumiti si Hyjin. Walang magawa si Huya, may choice ba siya? Dahil sa kanyang pagtataksil, halos 80% ng 100,000 elite ay namatay o nasugatan, ang nakatataas ay dapat nagalit sa kanya hanggang sa kamatayan, kahit may 1,000 dahilan siya, tiyak na mamamatay siya sa dumadagandong na galit ng matanda sa huli. Tsaka, sa madaling salita, captain pa lang siya ng spy team, at ang dalawang commander na nakatakas ngayon ay mga crony ng matanda, at may dapat managot sa kabiguan, kaya paano niya mapapanalo ang dalawang matataas na crony? Siyempre, kailangan din niyang aminin na ang laban ni Han Sanchen ngayong gabi ay talagang nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Gayunpaman, may kondisyon ako, sabi ni Huya. Anong kondisyon meron ka? Sabi ni Huya, ayaw naming gumawa ng ibang bagay, at ayaw naming ma-expose sa publiko, maiintindihan mo rin na kami ay tumalikod pagkatapos ng lahat at walang mukha upang harapin ang iba, ngunit maaari ring maunawaan na ang mga kapatid ay ginagawa ito sa loob ng maraming taon. I don't want to start all over again. Ngumiti naman si Hyjin. Oo naman, meron pa ba? I want to keep our formation, sana sundan ako ng mga kapatid ko as much as possible. Siyempre, naiintindihan ko na nag-aalala ka na baka magkagulo ang grupo natin kung magkakatuluyan tayo. Gayunpaman, maaari lang akong maging vice captain ng aming formation, you come to appoint someone to manage. What do you think? General, this is somewhat taboo, after all, who knows if you and the others will plot something at that time. Ngumiti si Hyjin, actually, you should also know that this is not possible at all, but I believe in you, so it's okay. Medyo nabigla din si Huya sa mabilis na pangako ni Hyjin. Kung tutusin, sa totoo lang, sa sobrang dami niyang gustong itanong, stay with his brothers and be in an unfamiliar environment may sagot dito. Ang mga tao, kung wala ng ibang tanong, mamaya ka na lang pumunta sa leader, inabot ni Hyjin ang kamay niya bilang pag-welcome. Tuldok, hiniling ko sa iyo na hanapin ang pinuno. Gusto ko lang sabihin mo sa kanya na gusto mo pa ring gawin ang dati mong trabaho, walang espesyal sa aking pinuno, kahit na marami siyang tanga. Ang pinakamahalaga ay maging napakabuti sa mga kapatid, kaya pagkatapos malaman ang iyong mga iniisip, ang pinuno ay tiyak na gagawa ng isang tailor-made development route para sa iyo, kung tutusin, tulad mo, malamang nabibigyan ka ng leader ng isang set ng God-level exercises. Medyo natarante si Huya, total ang pahayag ng isang God-level skill ay ipinakilala kaagad sa pagbuka ng kanyang bibig. Kung sino man ang nakinig dito ay maaaring mag-ilusyon na sumali ako sa isang pyramid scheme. Hindi nakakapagtaka na natulala si Huya. Seeing thing high is not that is the illusion that I have joined a pyramid scheme. It's really no wonder Huya was dumbfounded. Seeing our thing Huya smiled not. Regiment is called the Polar Bear Legion, and almost everyone in the regiment is actually a civilian of the Demon Castle. Ano ba ang skills ng mga civilian sa Chanmo Castle? Inaapi na nila ang mga taong matagal nang hindi pa umuunlad ng normal, pero, gaano katagal? Wala pang kalahating buwan, anong mga individual na kakayahan sa pakikipaglaban ang mayroon sila ngayon? Siyempre, meron din ako. Sinabi ito ni Hyjin, halatang may pagmamalaki, dati, maliit lang akong pinuno ng pangkat, hindi ka panipaniwala, at kailangan kong harapin ang mga mas matataas na tao, hindi. Ito ang iyong kalaban. Pero paano ngayon? Naniniwala ako na kahit hindi pa tayo gaanong nag-away, bilang isang especially iya, maaari mo ring itanong kung paano ko pinamunuan ang isang maliit na bilang ng mga sundalo upang salakayin ang iyong mga puwersang pangkubkob. Lahat ito ay salamat sa pinuno ng aming pamilya, tinuruan niya ako ng maraming ehersisyo, at lahat ng mga ito ay kahanga-hanga. Iyon ay, ang aking mga kwalifikasyon ay medyo mahirap, at hindi ko alam kung saan mayroon akong sapat na oras, at kung hindi man ay hindi ko alam. Sa bagay na ito, kahit na si Huya ay hindi lumahok sa digmaan, malinaw niyang nakikita ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay talagang napakalakas, kahit na si Hyjin ay nagpakita ng kaunti sa piitan noon, maaari niyang ipaalam sa kanya na ang kanyang kultibasyon ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili, sa makatuwid,
ang seremonya ng pagpupulong. Na ito ay tila hindi ka panipaniwala, ngunit ito ay hindi ka panipaniwala. Fluttered bahagyang at kung, why choose me? I mean, kahit gusto mong mag-recruit ng mga katulong, you should instigate those big troops. I am only a few dozen people, and you can kill US as soon as you kill them. You can also control US to complete the mission, kaya parang hindi ka namin tinatrato ng maayos, di bale bakit mo kami hinayla? Bahagya pang ngumiti si Hyjin na tinitigan ito mula sa kanilang pananaw, kanina pa ito na ipaliwanag, sa totoo lang kasi sila mismo ay walang paraan para kontrolin ang grupo ng mga tao. Pero syempre hindi ito ang sagot sa tanong. Sa pag-iisip nito, hindi alam ni Hyjin ang isasagot. Hayaan mo akong sagutin ang tanong na iyan. Sa sandaling ito, ang dalawa lang ang nagtaas ng tingin, ang isang Han ay nagtaasan ng boses, malumanay na lumapag sa tabi nila. Tuldok, laging binibigyang pansin ni Han ang isang bagay kapag nagre-recruit ng mga tao, iyon ay, ang lakas ng isang sundalo ay hindi nakasalalay sa bilang, sabi ni Han Sanchen, alam ko na ang iyong pag-iral mula nang pumasok ako sa lungsod, at hindi kita kailanman ginulo, hinahanap ang iyong lokasyon sa ilalim ng mga pangyayari, ngunit dapat kitang purihin, itinago mo ito ng husto. So, simula noon, pinapansin na kita. To be honest, bagamat matapang ang hukbo ng polar bear, mas parang tigre na walang mata, ang iyong kamahalan, para sa akin, ang mga mata nitong tigre. Ang pagpasok sa iyo ay para makabawi sa kakulangan namin sa tungkulin, kaya napakahalaga mo. Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, tumanggo si Huya, karaniwang, ang kadahilanang ito ay nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng isang tiyak na kahulugan ng halaga. Sa totoo lang, hindi ba ang pagsali ay isang lugar para lang magkaroon ng sense of presence? Sa halip na isang bagay na kailangan para sa iba. Our leader bihira praise others. I'm not bragging about compliment you today, you can show off in our regiment for a long time, natatawang sabi ni Hyjin. Sa katunayan, gusto sila ni Han Sanchen. Kailangan talaga sila ng operasyon ngayong gabi, sa kabilang banda, gaya ng sinabi ni Han Sanchen, kailangan niya ng sapat na intelligence troops. Kung minsan, ang ilang mahalagang impormasyon ay makakapagtipid sa iyo ng maraming problema, at kahit na gumaganap ng isang papel sa pag-ikot ng mga bagay sa ilang mahahalagang sandali. So, hindi naman sa hindi ito pinansin ni Han Sanchen, pero hindi niya ito pinansin. Ngayon, iba na ang lahat. Okay, ang talunang general, ang defector, ano ang dapat ipakita? Mapait na sabi ni Huya. Ngumiti si Han Sanchen, sa iyong angkan ng demonyo, kinakain ng mahihina ang malakas, kaya normal lang para sa isang mabuting ibon na pumili ng isang punong mapapahingahan. Sumunod ka sa akin, masisiguro kung mas mabubuhay ka kaysa dati, at wala na akong sasabihin pa. Kung tungkol sa individual na labanan, maaari kong ginagarantiyahan na ang bawat isa sa iyong pangkat ng pagsisiyasat ay magkakaroon ng mas mataas na antas ng gun na mga kasanayan at gawaing paa sa hinaharap, walang makakatakbo kung gusto mong tumakbo ay hindi ito mapanatili. Originally, I also had some people who did reconnaissance, however, compared with you, they are definitely not as professional as you. From now on, I will rely on you for my intelligence. Of course, I'm here to say something bad, if one day, mahuli ka ng ibang tao at gusto mong kumalas sa akin, I, Han Sanchen, will never blame you. You can blame me for not teaching you enough skills to let you be caught, so the responsibility lies with me. Understand? Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpaginhawa kay Huya at sa iba pa, ngunit ginawa rin ni Huya ang ibang Han Sanchen. Tapos, sinong leader ang magsasabi niyan sa'yo? Di bale kung mag-defect ka. Hindi ba ito kalokohan? Naiintindihan mo ba? Tanong ni Han Sanchen. Napatulala si Huya, ngunit ngayon ay napagtanto niya ito, at pagkatapos ay muling tumango, naiintindihan ko, ngunit medyo mahirap tanggapin. Dahan-dahan mong tatanggapin, by the way, two choices right now, and you may have to choose one, misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Natarante si Huya, pinuno, ano ang ibig sabihin ito? Huwag kang kabahan, buti na lang, nang sabihin ito ni Han Sanchen, mas naging misteryoso ang ngiti sa kanyang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!